Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw po sa lahat ng televiewers ng Royal Cable TV6. Magkakasama na naman po tayo sa isa sa mga pinakaabangan ninyong programa dito sa ating station, ang Pulis Niyo po. Ako po ang inyong konsehal Danica Gabriel at syempre makakasama po natin ngayon ang lagi na po nating kasama sa Pulis Niyo po. Walang iba kundi si Kuya Nelson Di Mapili. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Siyempre sa buong Laguna, sa mga nanonood po sa atin ngayon ng Pulis Niyo po. At talaga po napakahalaga ng topic po ng ating pag-usapan ngayon. Ang programa pong Pulis Niyo po ay inilam po talaga ng TV6 para po sa ating mga kababayan nang malaman po nila na ano ba talaga ang ginagawa nga ng ating mga kapulisan sa loob ng 24 oras. Kaya abangan po niyo yan at manatili po kayo nanonood sa programang Pulis Niyo po. Okay. So ngayon po pag-uusapan natin ang peace and order situation, accomplishments at mga existing na programa ng mga pulis sa bayan ng San Pedro at Binyan. So, ipakilala na po natin ang ating magiging guest sa umagang ito. Ayan, siya nga pala. Ngayong umaga, mapalad tayo mga kasandigan sapagkat ang magigiting nating kapulisan ngayong bisita ay simula sa lungsod ng San Pedro at lungsod ng Binyan. Sa lungsod ng San Pedro ay walang iba kundi si Police Chief Inspector Christy Toto. Ano yun? Akohon, sir. Yan, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa nakikinig po sa ating programa at nanonood po sa kanilang TV. At sabihin niyan po naman ay walang iba kundi si Police Chief Inspector Walter Ibora. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo at sa mga televiewers po ng TV6. Okay, so una nating pag-usapan yung sa bayan ng San Pedro kasi nabalitaan natin na nagkaroon ng usapin yung barangay ng San Vicente na ito ay nagkaroon ng plebisito upang mahati into 7 barangay. So dati mayroong 20 barangay ang bayan ng San Pedro at alamin natin mula kay Sir Akohon kung ito ba ngayon ay 27 na at pumasa ba sa mga tao yung plebisito. At ano po yung nangyari nung nakaraang plebisito? Opo, magandang umaga po ulit. Nais ko pong ipabatid sa ating mga kababayan sa Laguna, lalong-lalo na po sa lungsod ng San Pedro, na nagkaroon po tayo ng plebisito na ito po ay dinaluhan at nagkaroon po ng malaking kooperasyon na kung saan po ang ating pong barangay, San Vicente, ay nahati na po sa 7. At ngayon po, ang bayan ng San Pedro, ang lungsod ng San Pedro, ay meron na pong kabuuan ng 27. So nagkaroon po ng plebisito noong Sabado at naging mapayapa naman po ang naging resulta nito at pabor naman po sa lahat ang naging resulta. Napakaganda naman po na naging mapayapa yung resulta ng plebisito. At tanong lang po, no, kasi dahil nahati na yung barangay ng San Vicente, so meron ng 7 barangay, ibig sabihin magkakaroon na ng karagdagan na 7 barangay chairman at syempre madadagdagan yung mga tanod, yung mga volunteers na magbabantay sa ating peace and order. So pag-usapan naman po natin yung peace and order pa rin sa bayan ng San Pedro. Kamusta po ba ngayon yung peace and order situation sa San Pedro? Ngayon po, ikigagala ko po sabihin sa ating mga televiewers na dahil po sa pinaigting po natin na lambat sibat, na kung saan ito po ay sinasagawa sa buong San Pedro at lalong-lalo sa buong Laguna, malaki pong naitulong nito sa peace and order ng ating lungsod. Sa katunayan lang nga po, napakalaki po ng ibinababa ng krimen dahil ang bawat pulis po natin ay meron na pong responsibilidad. So hindi lang po nakaatang sa ating hepe at sa mga opisyales, kundi doon mismo sa mga pulis natin na nasa mismong actual field ay merong responsibilidad na ginagampanan. So halimbawa po, yung ating mga beat patrollers sa mga specific area po natin, meron pong PNCO o police na
meron po silang responsibilidad kung ano mangyayari sa kanilang lugar. At ito po ay continuous na minomonitor nung nasa itaas. Meron po tayong every hour na inire-report kung anong sitwasyon doon. So, madali pong maipararating ang aktual na nangyayari sa isang lugar ng San Pedro. So, yun po ang kagandahan ng Lambat Sibat at merong responsibilidad na kakibat ang bawat isa. Okay, so marapat na lamang din siguro na tanungin natin, sa bayan naman po ng Binyan, kamusta ang peace and order situation? Muli po, isang magandang umaga po sa inyo, sa mga nanonood po sa TV6. Sa bayan po ng Binyan ay generally peaceful po tayo at malaking tulong po ang programa ng ating SILG, yung ating Lambat Sibat. Ang ating po Lambat Sibat ay nagpo-focus po yun sa 6 na krimen. Yung po ay murder, homicide, robbery, theft, carnapping, and motor napping. So, ito pong Lambat Sibat na to ay ang layunin po na ito ay hindi po yung ma-solve kagad ang kaso but to avoid to suppress yung mga krimen na mangyayari sa ating lugar by spreading out yung mga police natin, police visibility para ma-prevent po natin ang mga krimen na maaaring mangyari. Sir, sa loob po ng isang linggo, ano pong accomplishment ang pwede natin iulat sa ating mga kababayan sa lungsod po ng Binyan? Ano pong mga isagawa po o nahuli ng ating mga kapulisan sa loob po ng linggong nakaraan? Ito pong nakaraan linggo po ay nakahuli po tayo ng bali sa dalawang checkpoint operation po natin, magkahuli na checkpoint operation, nakahuli po tayo ng tao na checkpoint po ng tropa na meron pong dalang sachet po ng suspected shabu. And then meron din po tayong accomplishment sa illegal gambling, yung sa anti-bookish natin, at saka yung sa mga most wanted person po natin, meron po tayong mga huli. Alam mo, kasandigan Danica, meron akong isang nakita sa internet, yung isang mensahe ni Senator Chis Escudero. Siguro, naugnay din to sa ating mga kapulisan dahil kanyang inatasan ng mismong Armed Forces of the Philippines na hindi lang bantayan ng bansa, pagtingin ng seguridad ng bansa, kundi paigtingin ang seguridad para pangalagaan ng kalikasan. Sir, sa ating po mga kapulisan, paano po natin pinangangalagaan ang kalikasan? Kahit po sino sa inyo. Gampanin po ng bawat pulis na pangalagaan ng ating kalikasan. So, sa amin po sa bayan sa lungsod ng San Pedro, kami po ay meron po kaming dagat at syempre meron po tayong mga mangingisda na kinabubuhay. So, kami po ay may ginagawang aksyon at pinasabihan sila na huwag gumamit ng anumang bawal sa pangingisda. At lalong-lalo na yung ating environmental, meron din kaming patuloy na pagmi-meeting na ang ating mga local stakeholders, lalong-lalo na dun sa pagtatapon ng basura. So, kami rin ay kaagapay. Okay. At dun lalong-lalo pag-segregate ng mga basura. At kasi kami naniniwala bilang serbisyo publiko, dapat kami sa aming posisyon, kakitaan kami ng pagiging modelo kahit na ang aming primary concern ay peace and order. So, concern din namin ang kalikasan through, yun nga, sa pangingisda at doon sa tamang pagtapon ng basura na kung saan kapag kakaroon kami mga symposium sa mga eskwelahan na kung saan ang aming main audience ay mga kabataan, kasama namin itong inalagay sa aming programa, kasama sa illegal drugs, sa illegal gambling, at kasama na rin yung concern natin sa kalikasan. Okay, napakagandang programa po na inyong mga nabanggit. At alam mo, Kasandigan Nelson, at sa lahat ng televiewers natin ngayon, I think it should be a part of everyone's moral obligation na pangalagaan yung kalikasan natin. Maging ikaw ay isang pulis o kung ano man ang trabaho mo sa lipunan, talagang parte dapat ng ating araw-araw na tungkulin ay pangalagaan yung kalikasan. Pag-usapan naman natin yung kanila talagang main na trabaho. Ano ba yung mga programa na inaasahan namin or ano yung mga existing na project ninyo para mapanatili yung peace and order situation sa inyong mga
kanya-kanyang lugar. Ano yung mga existing na programa, kagaya ng kanina nabanggit po ninyo, yung Oplan, Lambat, Sibat, pwede nyo bang i-further elaborate kung paano natin napapanatili at napapababa ang crime rate sa ating mga lugar? So, umpisahan po natin kay Mr. Ebora. Sir Ebora. Ang focus po ng Oplan, Lambat, Sibat, ito ay ang primary concern nito ay yung mapigilan yung maaring maging krimen by deploying ng mga tao sa deployment ng mga tao sa mga crime prone areas at saka overall police visibility natin saka yung mga quick response natin ng mga police. Sir, itatanong ko na, ito bang Oplan, Lambat, Sibat na to, kasama na ba dyan lahat ng ating existing na problema? Ang problema sa droga, problema sa kabataan ngayon, problema sa mga magnanakaw, problema sa mga carnapping, motor napping, nandito na ba lahat? Covered na ba to ng Lambat, Sibat? At kung hindi man po, ano ba yung mga ginagawa nating programa para po mabawasan yung mga ganong klaseng pangyayari? Sa amin po sa bayan ng Binyan, meron pong ginawa si Hepe, yung mga best practices po namin. Ang mukha po ng, yung best practices po namin, yung B-Finance. Napapalab po sa B-Finance yung B8, yung Binyan Anti-Illegal Drugs. Yan po yung nagpo-focus po sa mga drug pushers, sa mga street pushers, na mahuli po natin. Bukod sa B8, meron po tayong B-PAW. Ayan po Binyan Police Organization for Women. Yan po malaking tulong po yung mga kababaihan po ng Binyan. Nakapagbigay po sa atin ng impormasyon yan. Nakapagbigay po sa atin ng impormasyon, nakapagbigay po sa atin ng mga data kung sino po mga pag may hindi ka nais-nais sa lugar nila, nakapagbato po sa atin ng impormasyon. Ayun, alam mo, nais ko lang may dagdag kasandigan, Danica. Maging aware po ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga meron sasakyan. Nakapark po kayo sa mga mall. Meron po bago ngayong modus operandi na ang gagawin po, halimbawa po kita kayong bumaba sa sasakyan yun, tatandaan kayo niyan. Ngayon, kapag kayo ibabalik na sa inyong sasakyan, meron silang inilalagay na palawit dun sa likuran ng inyong sasakyan. Bali, kinakabit to sa pangbatak sa likuran, na yun ay magbibigay ingay. Pag abante mo, siyempre, iingay siya. So, bababa ka. Titingnan mo sa likuran. Pagpunta mo sa likuran ng kotse at sisilipin mo kung ano yung umiingay, saka ngayon, papasok naman yung naglagay nun at sasakyan na yung kotse. So, yun na isa sa ngayon nauuso, kasandigan, Danica. Na modus operandi. Na Okay. bibigyan na mayroong paingay na inilalagay sa likuran ng kotse. Kapag bumaba ka naman doon, at agad naman papasok agad yung isa doon sa kotse mo at itatakbo na yung iyong sasakyan. Okay. So, iyan ay ginagawa ng mga ganyan sa mga nag-iisa sa kanilang sasakyan. So, mag-iingat po ang ating mga kababayan. Siguro, isa din yan sa dapat ipaliwanag ng ating mga kapulisan sa ating mga kababayan sa mga barangay sa kanilang lugar na isama sa ganun na pag-uusap ang ganitong sistema, sir. Oo, tama ka. Actually, hindi lang yan. Yung mga modus operandi na nauuso ngayon. Dati nga, di ba, sinasabi, merong car napping. Ngayon, pati motor napping. Di ba? Yung mga motor na ang mga kinukuha o ninanakaw. At napakadali naman talagang makuha dahil napakadaling dalhin, di ba? Napakarami pong mga modus operandi na lumalabas ngayon. Napakaraming estilo ng mga manluloko na meron dyan na may hypnotism, yung mga magnanakaw naman, meron naman na kakaway, kakaibiganin ka. Kaya meron yung mga sticker sa sasakyan, di ba? Usong-uso yan, naglalagay tayo ng pangalan natin, pangalan ng mga, nung anak natin, nung kapatid natin, pagkatapos kakausapin ka, alam na pala yung pangalan. Bakit nalaman yung pangalan? Dahil dun sa sticker na nasa sasakyan mo. Pangalawa, lagi kang nakastatus. Nandito ako sa ganito, sa Facebook. Nandito ako sa ganyan. Hindi mo alam na sundan ka na pala ng magnanakaw, na sundan ka na pala ng mga manloloko. So yan ang payo ko sa mga televiewers natin. Mag-ingat po tayo. Dahil hindi po tayo mababantayan 100% ng pulisya. At ngayon sa tingin ko, ito na yung panahon para hingan natin ng final message.
yung ating mga guests ngayon. Unahin na po natin si Police Chief Inspector Cristito Acojo ng San Pedro. So, sir, final message po sa ating mga televiewers, lalong-lalo na po sa mga taga San Pedro, pagdating sa peace and order situation. Muli po sa ating mga televiewers, mabanggit ko lang po at maidagdag tungkol dun po sa ating lambat sibat. Ito pong lambat sibat na ating ginagawa, ito po ay lingguhan ang basihan. So, kada linggo po, hinaharap po namin ang problemang parating at meron po kaming kaukulang aksyon na gagawin para sa problemang yon. So, ganun po ang tema ng ating lambat sibat. So, kung ano yung problema natin for the week, yun po ang aming aksyonan. So, nais ko pong ipabatid sa lahat ng ating televiewers na sa pamumuno po ng ating Police Director, ang ating PD, si Police Senior Superintendent Lorendo Saligaw, sir, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement sa mga junk shops at sa mga owners ng mga mall, supermarkets, na kung saan ay nagkaroon po ng kasunduan na magkaroon po ng magandang kooperasyon dahil karamihan po sa mga krimen na nangyayari, lalong-lalo po yung mga theft, ay nangyayari sa kadalang establishment. So, nagkaroon po ng programa ang ating PD na magkaroon po ng magpasa ng Rogues Gallery, packet Rogues Gallery, na kung saan nandoon yung mga nakasuhan na natin na na-file ng kaso at ibibigay po natin yun sa mga security guards para identify po nila yung mga taong posibleng pumasok muli at masita agad ng ating mga security guards. So yun po ay sa initiative ng ating PD. Ganoon din po sa ating junk shops, nagbaba po ng guidance para sa amin, directives, na bisitahin po araw-araw. Araw-araw ang lahat ng junk shops, pawn shops, ang mga second-hand stores, at business establishment. Kausapin sila ng masinsinan, ipaliwanag ang ating programa, magbigay po tayo ng mga flyers, katulad po ng nasabi niyo po kanina, yung ating mga modus operandi. Kasama po yun sa binibigay namin mga flyers sa pagbibigay sa lahat ng mga establishments. So nauunawaan po nila at nagkakaroon po ng personal contact between the police and the civilian, which is para sa amin is magandang programa dahil nararamdaman nila na sila importante para sa amin. At pinapaliwanag namin sa kanila na ang krimen ay mariresolba natin sa pagkikipagtulungan ng lahat ng local stakeholders, lalong-lalo na ang civilian, mga may-ari, at maging ang kapulisan natin. So, ang aking panguling nasabi sa San Pedro, sa mga kababayan natin, makaasa po kayo na kami po ay kaagarang gaganap sa aming tungkulin at kung inyo pong ibibigay ko pong aming contact numbers para sa lahat po ng nakikinig, pwede niyo po kaming tawagan sa aming number. Ito po yung aming landline, 049-868-8886. Yun naman pong aming sito, 0998-953-0352. So, sa ngalan po ng aming hepe, na si Police Superintendent Cecilio R. Ison, Jr., kayo po ilabis ng kapasalamat at naibahagi po namin ang aming mga programa. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at syempre nga naman po natin ang final message, si Police Chief Inspector Walter V. Ebora ng Binyan. Muli po sa ating mga kababayan sa Binyan, rest assured po na ang ating kapulisan ay hindi po natutulog 24 oras po para pagsilbihan po ang bayan ng Binyan at para mapanatili po nating tahimik ang ating bayan. At Okay. kung mayroon po kayong mga tanong at mga kailangan po ng tulong, ibibigay ko rin po ang number namin ng Tactical Operation Center namin, 513-1111 po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at syempre, Kasandigan Nelson. Ang Siyempre, inyong siguro message. naman narinig ng ating mga kababayan, particular dito sa lungsod ng Binyan, sa lalawigan ng Laguna, ang mga ginagawa ng ating mga magigiting na kapulisan, talaga naman pong hindi pinababayaan na nakabantay sa ating mga buhay at ari-arian ng mamamayan sa lalawigan ng Laguna. Kaya po naman ang panawagan lagi ng ating mga kapulisan ay makipagtulungan po tayo ang ating mga mamamayan na ipagbigay alam agad sa ating mga kapulisan yung mga impormasyon na sa ganun po ay kung magkakaroon man halimbawa ng krimen, hindi na ito mangyari pa dahil sa maagap na responde ng ating mga kapulisan. Okay, tama ka dyan. At maraming salamat po sa lahat na nanood at sumama sa amin ngayon sa
programang pulis nyo po. Nakuha nyo na po ang mga number ng San Pedro at Binyan. So, tumawag lang po kayo kung meron kayong problema. At para rin naman po sa mga susunod naming mga episode, bukas po ang pulis nyo po para sa mga katanungan sa bawat mga pulis na nandito. Tandaan po natin, ang intensyon ng programang ito ay may pakilala at may pakita yung mga nagagawa at patuloy na ginagawa ng kapulisan upang maging mapaigting ang peace and order situation, mapaganda, mapababa ang crime rate sa ating lalawigan ng Laguna. Yun lamang po, ako po ang inyong konsehal Danica Gabriel dito po sa Pulis Nyo po.